Bago tayo magsimula, JIP, simpleng katanungan para sa lahat. At tungkol yon sa kwento natin. Ano ang lumalaki sa tambaloslos? Nandito sa kwento yung kasagutan at sana i-comment nyo at tignan natin kung sino yung makakakuha ng tamang sagot. At syempre gusto ko lang din magpasalamat sa pagla-like, subscribe at comment sa ating channel. Shoutout para kay Ruth Galela sa pag-comment, like at subscribe sa ating channel. At para sa mga gustong ma-shoutout, comment lang kayo JIP at isa-shoutout ko kayo sa susunod na video. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Densyo. Taong 1973. Zamboanga. Si Densyo ay isang magsasaka sa bukid ng Zamboanga. Ang kasama niya na lang sa buhay ay ang dalawang anak na si Berto at Damian dahil matagal nang patay ang asawa. Binata na ang mga ito at palagi siyang tinutulungan sa lahat ng gawaing bukid. Isang araw, habang namamahinga sa ilalim ng puno kasama ang mga anak, napag-usapan nila ang tungkol sa kumakalat na balita sa bayan. Atay, may narinig ako kanina sa mga tao sa Tianggi eh. Meron daw mga nawawalang tao sa bundok at hanggang ngayon, hindi pa daw po nakikita eh. Wika ni Damian. Oo nga, Damian eh. Nasabi nga ni Lita sa akin yan kahapon. May dalawang babaeng nawala sa bundok at hindi na nakita ng mga kasama nung makababa sila. Tugon ni Densyo. Baka naman po naligaw lang o hindi kaya kinuha ng mga rebelde. Naku, baka ginawang kasapi yun ah. Singit ni Berto. Hindi pa natin alam kung nasaan sila mga anak. Maaring ang posibleng nangyari naligaw o yun nga, baka kinuha ng rebelde. Tugon ni Densyo. Pero di ba tay, may nawala na dati sa parting yun ng bundok. Nakalimutan ko lang kung kailan eh. Oo anak, naaalala ko din yun eh. May nawala tapos natagpuan na lang pagkaraan ng 4 na buwan. Takot na takot nang makita sa bayan kasi wala na sa katinoan at paulit-ulit na sinasabing may natuklap. Hindi naman niya mapaliwanag ng maayos kaya walang makapagsabi kung ano talagang nangyari sa bundok. Nakauwi naman ito sa kanila sa bukid noon pero hindi kalaunan. Namatay din daw eh. Kwento ni Densyo. Bigla niyang naalala ang sabi-sabi ng mga kabaryo. Ito ay tungkol sa nanliligaw na elemento sa bundok. Pero walang sapat na katunayan kung totoo ba o haka-haka lamang. Kaya pinili na lamang ni Densyo na wag ikwento sa mga anak. Tama na nga po yung kwentuhan, tay. Natakot po ako nung sabihin mong namatay po yung tao eh. Bumalik na po tayo sa trabaho nang maaga tayo makauwi. Wika ni Damian. Pagsapit ng hapon, habang papauwi sila ay nadaanan nila ang parte ng bundok kung saan nawala ang mga babae. Wala namang kakaiba nung una. Ngunit nang makalampas sila sa puno ng langka, biglang nakaramdam ng kakaiba si Densyo na parang may taong nakamasid sa likuran. Dali-dali niya itong tinignan at sa kanyang paglingon, wala siyang nakita ni isang tao o anumang bagay na nasa likuran. Nagdaan ng mga araw na wala namang kakaibang nangyari sa buhay ni Densyo. Wala ding balita sa dalawang babaeng nawala sa parte ng kabundukan. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, habang nagbubungkal ng lupa ang anak na si Damian, may narinig siyang sigaw sa gubat. Sinabihan siya ng anak at napatigil sa ginagawa. Pinakinggan itong maigi ni Densyo at narinig ang tinig ng isang babae sa hindi kalayuan. Tara na po tayo, puntahan po natin. Baka kailangan po ng tulong nun eh.
Wika ni Damian. Teka, sandali lang anak. Pakiramdaman muna natin kasi baka rebelde at mapahamak pa tayo. Tumahimik sila sandali upang pakinggang maigi ang kinaroroonan ng babae. Hanggang sa muli silang nakarinig ng sigaw na tulong. Agad na patakbo ang mag-ama sa lugar at laking gulat nang madatnan ang isang nakatalikod na nilalang. Napakaitim at makintab ang balat. Habang yung babae naman ay nakadapa sa lupa, papalapit sa kanya ang nilalang, kaya kaagad itong sinigawan ni Densyo. Tay, ano ba yung ginagawa nyo? Di ba dapat magtago tayo? Mukhang mas malala pa sa rebelde yan eh. Wika ni Berto sa kanyang ama. Hindi na nakasagot pa si Densyo nang humarap ang nilalang. Napakapangit ng muka. May malalaking itim na mga mata. Makapal at napakalapad ng labi. Mahabang braso. Ngunit ang ikinagulat ng tatlo, pagkatingin nila sa bandang ibaba ng elemento, wala itong saplot at napakalaki ng pagkalalaki. Halos hindi makagalaw ang mag-ama sa nasilayan. Ngunit kaagad namang nag-usal ng mga orasyon si Densyo. Kumuha siya ng lupa, inihipa ng 3 beses at binato sa nilalang. Napatras ang elemento sa ginawa ni Densyo. Habang nakatakip ang mga kamay sa muka, agad nilang kinuha ang babae at tumakbo papalayo doon sa lugar. Kahit nakalayo na sa lugar ay rinig pa din nila ang pagsigaw ng elemento. Pagdating sa tahanan, agad naman nilang pinainom ng tubig ang babae. Patuloy lang ito sa pag-iyak at nanginginig ang katawan. Binigyan muna nila ito ng damit upang makapagbihis dahil punit-punit na ang kasuotan nito, lalong-lalo na ang pang-ibaba. Pagkatapos magbihis ng babae, humiga ito sa mahabang upuan at kaagad na nakatulog. Atay, nakakaawa naman po yung babae. Mukhang pagod na pagod po siya oh. Saka napakadumi niya. Sira-sira yung damit lalo na yung pang-ibaba. Ano kayang nangyari? Wika ni Berto. Hayaan muna natin siyang makapagpahinga anak. At saka na natin dalhin sa bayan kapag maayos na yung pakiramdam. Tugon ni Densyo. Pero tay, ano po ba yung nakita natin kanina? Sa lahat po ng kwentong bayan, wala pa po kong narinig na... Ano ba yan yung ganun tay? Yung ano niya, ang laki. Ang laki ng pagkalalaki niya. Nakakatakot po talaga yung itsura tay. Mukhang mahihirapan po akong makatulog nito mamaya eh. Wika ni Damian. Biglang napaisip si Densyo dahil kahit siya, hindi niya alam ang ganitong klaseng elemento. Hindi ko din alam kung ano yun anak eh. Pero tama ka nga ng sinabi. Ang laki nung ano niya eh. Ang laki nung pagkalalaki. Parang may narinig na akong kwento niya noon eh. Hindi ko lang maalala kung ano. Pero mabuti na lang malapit tayo sa lugar at nakita natin yung elementong yon. Kung hindi, siguradong napahamak na tong babaeng to. Tugon ni Densyo. Gabi na nang magising ang dalaga. Kalmado at nakakausap na ng maayos. Nagpakilala ito sa pangalang Sandra, isa sa 2 babaeng nawawala sa gubat. Pinsan ko po yung nawawala pang babae eh. Hindi ko alam kung saan siya dinala nung nilalang na yun eh. Nung araw po na nawala kami, naiwalay kami ng pinsan ko sa grupo dahil may nakita kaming magandang ibon eh. Sinundan po namin. Tapos napadpad kami sa masukal na parte ng gubat. Napansin po naming malapit ng maggabi kaya napagpasyahan po naming bumalik sa mga kasama pero pabalik-balik lang po kami sa iisang lugar eh. Kaya minarkahan ko yung isang puno. Pagkaraan lang po ng ilang minuto, nandun po uli kami sa punong may marka eh. Kinabahan na po kami ng sandaling yun at di na alam yung gagawin. Pagsapit po ng gabi, napagod na po kami kakaikot dun sa gubat eh. Kahit anong sigaw namin wala naman pong nakakarinig. Tapos po, pagtingin po namin sa sanga ng malaking puno,
May nakita po kaming nakaupo eh. Hindi naman po namin maaninag kung ano dahil hindi po naaabot ng liwanag. Tumalon po yun sa puno. Tapos doon po namin nakita yung nakakatakot na itsura eh. Tatakbo po sana kami kaso bigla niya kaming hinilay. Ikinulong niya po kami sa hawla sa taas ng puno. Paglipas po ng ilang oras bigla niya pong kinuha yung pinsan ko eh. Napunit po yung damit ng pinsan ko. Tapos yung nakakatakot, yung pagkalalaki niya po biglang tumaas eh. Bigla pong naging sobrang laki. Yung mata niya po parang hayok na hayok sa laman habang nakatitig sa pinsan ko eh. Kinarga niya po yun tapos bumaba sila ng puno. Simula po ng araw na yun, hindi ko na nakita yung pinsan ko. Pagpapaliwanag ni Sandra. Paano ka naman nakalabas at nakababa sa puno? Nung nakita ka namin kanina, anong ginawa mo? Tanong ni Densyo nang medyo tumahan ng dalaga sa pag-iyak. Bago po ako makaalis, hindi ko alam kung ilang araw na ako natutulog eh. Palagi niya lang po akong binibigyan ng prutas. Hindi naman po siya nagsasalita kapag tinatanong ko ng tungkol sa pinsan ko. Palagi lang po siyang nakatitig sa akin tapos bigla pong lumalaki yung ano niya eh. Yung pagkalalaki niya habang nakatitig. Kapag sobrang laki na po, bigla po siyang bumababa sa puno kaya nagplano po ako kung paano tatakas. Kanina binuksan niya po yung hawla. Itinaas ko po yung damit ko eh. Tapos bigla po siyang umatras nung lumaki na naman yung pagkalalaki niya eh. Ginamit ko po yung pagkakataong yun para makalabas. Kaso nadapa po ako sa lupa eh. Akala ko po mamamatay na ako eh. Tapos yun po, bigla ko na lang pong narinig yung boses niyo. Nabuhayan ako ng pag-asa nung makita ko po kayong tatlo eh. Pagpapaliwanag ng dalaga. Ay nako, manyakis pala yung elementong yun ah. Etong anak ko ang nakarinig sa sigaw mo. Akala ko nga may rebeldeng ng bibiktima kaya hindi kaagad kami lumapit. Kaso, nakarinig uli kami ng sigaw kaya kaagad naming pinuntahan ang kinaroroonan mo. Sabihin mo sa akin, Iha, nakabaliktad ba yung suot mong damit? Tanong ni Densyo at sumagot naman ng oo ang dalaga. Naitanong niya rin kung bakit ito tinanong ng matanda. Kasi Iha, sa ginawa mong yon, nakaligtas ka sa ginagawang sabulag ng elemento. Naalala ko na ang tawag sa kanila. Tambaluslos, tama. Isang elemento na lumalaki ang pagkalalaki at palaging binibiktima ang kababaihan. Kaya ka nakatakas. Mabisang pamamaraan ng pagbabaliktad ng damit para mabasag ang kanilang orasyon. Wika ni Densyo at nagulat ang tatlo sa mga sinabi nito. Tambaluslos, tay. Yun yung mapaglarong nila lang sa gubat, di ba? Akala ko po haka-haka lang yun. Wika ni Berto. Binata pa ako nang marinig ko yung kwento eh. Akala ko rin kwentong bayan lang yung mga nilalang na yun eh. Ayon sa mga sabi-sabi, ang tambaluslos ay nanlilin lang at nililigaw ang mga taong napupunta o napapadaan sa lugar ng bahay niya. Kailangan mong baliktarin ang damit mo para makatakas ka sa sabulag. At saka, sa tuwing tumatawa ang elementong yon, natutuklap ang mga labi, tapos natatakpan yung buo niyang muka. Pagpapaliwanag ni Densyo. Pero hindi na ikwento sa kanya ang tungkol sa pagkalalaki nito at ngayon lang nila nalaman. Pero hindi ko din po nakita yung pagtuklap ng labi niya, Manong eh. Tugon ni Sandra. Hindi siguro natawa ang tambaluslos sa inyong magpinsan. Tugon ni Densyo. Yung mga nawala dati, tay. Malamang sila po yung pinapakitaan ng tambaluslos ng pagtuklap ng labi. Kaya po nabaliw eh. Pero paano kaya sila nakatakas ng mga panahong yun? Wika ni Berto. Walang makakapagsabi, anak. Pero siguro, yon ang dahilan kaya nabaliw sila. Ang importante ngayon ay ligtas ka na, Sandra. Bukas na bukas pupunta tayo sa bayan para makauwi ka na sa inyo. Hindi na kailangan pang pumunta sa mga pulis dahil siguradong hindi sila maniniwala. Wika ni Densyo.
Kinaumagahan ay nadatna ni Damian si Sandra na nakatulala habang nakaupo sa harap ng bahay. Oh, gising ka na pala. Maganda ka na kasi maya-maya ihahatid ka na namin sa sakayan eh. Wika ni Damian at napatingin sa kanya ang dalaga. Hindi ba kayo natatakot na baka puntahan kayo ng elementong yun? Kasi niligtas niyo ko eh. Wika ni Sandra. May kaunting takot pero matatag at malakas ang paniniwala namin sa ama. At saka tinuruan din kami ng tatay ko ng kaunting orasyon para may pagtanggol yung sarili namin, lalong-lalo na sa mga masasamang elemento. Tugon ni Damian habang nakatitig sa mukha ng dalaga. Lalong gumaganda ang itsura ng dalaga kapag tinititigan ng matagal. Kaya siguro natipuhan ang magpinsan ng tambaloslos. Totoo pala yung mga orasyon. Salamat pala sa pagliligtas niyo sa akin ha. Salamat din dito sa damit. Tugon ni Sandra. Walang anuman. Palagi kang magdasal ha, lalo na kung pupunta ka sa lugar na hindi mo pa kabisado. Wika ni Damian. Oy, kayong dalawa dyan. Kumain na tayo para makababa na sa bayan nang mayatid ka na namin sa sakayan, Iha. Wika ni Densyo. Pagkatapos maihatid si Sandra, nakaramdam ng lungkot si Damian at naramdaman ito ni Densyo. Huwag kang mag-alala. Babalik yung dalagang yan. Antayin mo lang. Wika nito. Ano ba naman to si Damian? Sandali mo lang nakasama, nagkagusto ko na kagad. Pangungot siya ni Berto. Makalipas ang ilang buwan ay bumalik si Sandra sa bahay nila Densyo. Sumakto namang linggo at naroon lang sa bahay ang mag-ama. Oh, magandang umaga, Iha. Napasyal ka ata. Wika ni Densyo sa dalaga. Magandang umaga din po. Nagpunta po kasi yung mga kasama ko sa bayan kaya naisipan kong dumaan muna sa inyo. Utang na loob ko po sa inyo yung buhay ko eh. Kaya asahan niyo pong bibisita ako palagi. Tugon ni Sandra. Pinapasok ni Densyo ang dalaga at tinawag ang mga anak. Simula ng araw na yun, palagi na itong bumibisita sa bahay nila Densyo hanggang sa nagkamabutihan ng loob ang dalaga at si Damian. Pagkaraan lamang ng ilang buwan ay nagpakasal ang mga ito. Isang araw ay napagpasya ni Sandra na sumama sa lupang sinasaka nila Damian. Sigurado ka ba ha, Sandra anak? Sasama ka? Tanong ni Densyo. Opo tay. Mababagot lang din naman ako dito sa bahay mag-isa eh. At isa pa gusto ko pong makatulong sa inyo kahit konti. Habang nag-aantay ng tawag mula sa inaplayan ko pong trabaho. Tugon ni Sandra. O sige, pero kailangan mo munang suotin to at inumin ang tubig na to. Pagkatapos mainom ni Sandra ang tubig, may mga dasal na inihip si Densyo at saka pa lamang sila umalis ng tahanan. Ayaw sanang pumayag ni Damian na sumama ang asawa ngunit mapilit ito. Habang naglalakad papunta sa sakahan, maigpit ang pagkakahawak niya rito upang masigurado na walang mangyaring masama sa asawa. Teka, parang naririnig ko yung boses ng pinsan ko, mahal. Wika ni Sandra. Nang marinig ito ni Densyo ay kaagad siyang inihipan ng dasal. Huwag kang maniniwala sa mga narinig mo, Sandra. Magpatuloy ka lang sa paglalakad. Wika ni Densyo. Tay, mas mabuti po siguro na bumalik na lang tayo. Ihatid na lang po natin si Sandra sa bahay. Wika ng anak. Hindi na pwedeng bumalik, anak. Magpatuloy lang tayo sa paglalakad. Walang mangyayaring masama. Magtiwala lang kayo. Nakalampas na sila sa gubat ngunit may nakaagaw ng atensyon ni Densyo. Nakita niyang nakapabitin ang tambaluslo sa puno ng langka at nakatitig ng masama sa kanya. Tumalikod na lamang siya dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi na magagalaw ng nilalang si Sandra
sapagkat meron na itong suot na pangontra. Natapos ang araw na yon ng mapayapa. Umuwi sila na tila ba nakalimutan ang tungkol sa nilalang. Lumipas ang ilang linggo at natanggap si Sandra bilang guro, kaya hindi na ito nakakasama sa bukid. Ilang buwan pa ang lumipas ay ganun pa rin ang nakagawian ng mag-aama. Isang araw ay hindi nakasama si Damian sa sakahan dahil sinamahan niya ang asawa na umuwi sa kanilang lugar. Pagsapit ng hapon habang pauwi ang mag-ama, meron silang nakalimutan sa sakahan. Naku Berto, nakalimutan ko yung mga pinetas na bunga ng kakao. Naiwan ko malapit sa tubigan. Wika ni Densyo. Wala pong problema tay. Babalikan ko na lang po. Wag na anak, ako na ang babalik. Mauna ka na sa bahay at magsaing ka na din. Binalikan nga ni Densyo ang mga naiwan. Namitas rin ng ilang panggulay at nang mapansing magtatakip silim na ay kaagad siyang naglakad pauwi. Kumakanta pa si Densyo sa kanyang paglalakad upang malibang ang sarili nang hindi makapansin ng iba't ibang nilalang sa paligid. Pagkatapat niya sa puno ng langka kung saan niya nakita ang tambaluslos, napatigil siya at napatingala. Nakita niya ang hintik-hintik na bunga kaya nagbiro ang matanda. Oy, tambalos-los! Bigyan mo naman ako ng kahit isang bunga lang. Ang bango-bango na ng mga yan Siguradong hinog na. Hindi mo naman siguro mauubos kainin ng lahat ng yan. Wika ni Densyo. Wala namang nangyari at hindi nagpakita ang nilalang. Kaya nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. Ilang minuto ang lumipas ay may nadaanan uli siyang langka. Nagulat siya nang makita ang anak na si Berto na nasa taas ng puno. Pinipitik-pitik nito ang mga bunga. Berto, anong ginagawa mo dyan? Bumaba ka nga. Akala ko ba umuwi ka na? Wika niya sa anak. Ngunit may kakaibang nararamdaman ng matanda. Napansin niya na parang kakaiba ang kinikilos nito. Hoy Berto, lente. Bumaba ka nga dito at baka mahulog ka dyan. Wika ni Densyo. Nagulat siya nang magsalita ang anak. Akala ko ba gusto mo ng langka? Pinipili ko yung pinakamatamis at hinog na. Kaya mag-intay ka dyan sa baba. Wika nito. Sa pagkakataong iyon ay alam niyang hindi ito ang anak. Lalo pa siyang nagulat nang humarap ito sa kanya at nagsimulang tumawa. Biglang natuklap ang mga labi nito. At dahan-dahang natakpan ang muka kaya biglang napatakbo si Densyo. Muli niyang napansin sa unahan na naroon na naman ang puno ng langka kung nasaan ang tambaluslos. Patuloy pa rin sa pagtawa habang natatakpan ang buong pagmumukha ng sariling balat kaya kaagad na binaliktad ni Densyo ang damit at nagbanggit na siya ng mga orasyon. Nakita niyang nalaglag ang lahat ng bunga ng langka at tuluyan na siyang nakauwi ng tahanan. Hingal na hingal si Densyo pagkarating sa bahay. O tay, ano pong nangyari sa'yo ay bakit hingal na hingal po kayo? Tanong ni Berto. Buang talaga yung tambaluslos na yan. Akalain mong napagdiskitahan pa ako. Ikuha mo nga ako ng tubig na may asin anak. Ay nako. Wika ni Densyo. Pagkatapos niyang uminom ay pinaliwanag niya ang lahat ng nangyari. Tumawa ang anak nang marinig ito. Nanghingi ka naman kasi tay. Mapagbigay naman pala yung nilalang na yon. Dapat kasi hindi nyo na lang po biniro. Natapon po tuloy yung lahat ng dala nyo. Pero pag nagkataon tay, naisip ko lang no, kawawa yung tumbong mo sa tambaluslos. Wika ni Berto. Wag mo nga akong binibiro ng ganyan. Kahit hindi nangyari, parang nararamdaman ko minsan kasi, etong bibig ko hindi mapigilan. Pero, mapagbiro pala yung labang lupang yun
Nang makauwi si Damian at Sandra sa tahanan, pinaliwanag niya ang lahat ng nangyari. Kung ganun tay, mas nakakatakot pala yung tambaluslos, no? Kaya nilang manggaya ng anyo. Tanong ni Damian. Ngayon ko lang din nalaman, anak. Kung hindi pa yun nangyari sa atin, hindi natin malalaman na kaya nilang magpalit ng anyo. Kaya magmula sa araw na to, iba yung pag-iingat ang gagawin natin. Meron tayong lihim na salita na sasabihin sa bawat isa. At kapag naramdaman nyo na kaduda-duda yung nasa harapan nyo, itatanong nyo lang kung ano yung salitang yon. Kapag hindi nasagot, ibig sabihin tambaluslos ang nasa harapan nyo. Matapos ng kaganapan, hindi na muling nasundan pa ang kanilang inkwentro sa tambaluslos. Nagmistulang masaya at nakakatakot na alaala ang kanilang inkwentro. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin na namumuhay ang kwento ng tambaluslos sa kanilang pamilya. Paulit-ulit na pinapasa sa lahat ng tao upang mabigyan ng babala ang lahat. Maaaring nakakatuwang tignan ng tambaluslos, pero hindi natin alam kung anong peligro ang dala niya sa kababaihan, maging sa kalalakihan. Kaya iba yung pag-iingat ang kailangan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Ako sobra akong nagulat sa kwentong to kasi ngayon ko lang nalaman na merong ganitong uri ng elemento na lumalaki yung pagkalalaki. Nakakatakot lang na may ganitong uri ng elemento na gumagala sa gubat. Kaya iba yung pag-iingat ang kailangan, JIP. Naway yung mga kwento natin ay magsilbing babala na meron tayong kaunting kaalaman. Dahil hindi natin alam na yung simpleng kaalaman na yun, maaari tayong iligtas sa malaking kapahamakan. Maraming salamat, JIP. Paalam.